Mga kapatid, kayo po ay amin po na hinihingan ng pasensya sapagkat mahaba po itong oras na ito na ating nawala tayo sa ere, dahil po hindi natin kontrolado ano po ang nangyayari sa paligid natin. Napakahina ng contact marahil, kaya nawala tayo. 'Pag gano'n pa man, tuloy natin ang ating ginagawa pong pag-aaral, mga mahal na kapatid. Atin pong tinatalakay ang tungkol po doon sa mga tao na Judaizers, ano po, na sila ang mga tao na sumama na sa Kristo, pero kanilang pinaiiral pa rin pilit ang aral ni Moises. Ngayon, kaya may dahilan, kaya itong mga taong ito ay pinaiiral ang kautusan ni Moises sa panahon natin ngayon, panahon ng Kristyanismo, panahon ni Yahushua, mayroon silang motibo. Anong kanilang motibo, mga kapatid? Yan ang ating patuloy na liliwanagin. Pero atin munang alamin kung ano-ano yung mga kapistahan na yon. Ang mga kapistahan na yun ay Passover, ano ho, yan ang unleavened bread, natupad na ng Kristo yan. First fruits, ang unang bunga sa mga patay ang Kristo, natupad na ng Kristo yan. Ang pang-apat po na kautusan sa pitong kapistahan ay Feast of Weeks or Pentecost. Ano ho, natupad na ng Kristo yan. Ngayon, mayroon pang tatlo na hindi pa natutupad. Matutupad pa lang yan pagbalik ng Kristo. Ano-ano po yan? Yan po ang Feast of Trumpets, yung kapistahan ng mga trumpeta. Ano pa yung isa? Day of Atonement. Atonement. Yan ang araw ng katubusan, ng kaligtasan. Ano ho? At saka yan pong tinatawag natin na Feast of Tabernacles. Yan ang kapistahan ng mga tabernakulo. Yang tatlong yan sa pitong kapistahan, mangyayari pa lang yan pagdating ng Kristo. Ngayon, ang tanong po natin ay ito, mga kapatid. Bakit po pinagpipilitan nitong mga tao na sumama sa isang reliyon sa panahong Kristyanismo yung kautusan ni Moises? May dahilan po, mga mahal na kapatid. Tatandaan po natin na ang dahilan ay sapagkat tuwing sila po ay may kapistahan, meron silang mga ginagawang mga selebrasyon, ay meron pong sikreto yan. Kaya kanilang pinatutupad na pilit sa panahon natin. Anong ginagawa nung panahon ni Moises pag dumarating yung mga kapistahan na yan? Yan pong Sabat na tinatawag. Aba, during the celebration of the 7 Jewish feasts, yung kapistahan nila, 7 kapistahan, traditionally, offerings were given to God. May mga handog sila in the form of sacrifices at the temple in Jerusalem. May templo pa noon. Nagdadala sila ng mga offerings, including burnt offerings, grain offerings, and drink offerings. Magbasa kayo, mag-research kayo. With each feast having specific types of offerings. May offerings, anumang uri ng kapistahan, may kanya-kanyang uri ng paghahandog. Oh, associated with its meaning. However, since the destruction of the temple, di ba nawasak ang templo? The focus is primarily on prayer and symbolic acts, reflecting the original offerings. Kaya nang mawasak ang templo, di ba may wall doon sa Israel na doon nagdadasal, nananalangin yung mga Hudyo. Wala na ang templo eh. Kaya ang dapat nating maintindihan, in biblical times, animal sacrifices were a key part of celebrating the feast. Yung mga paghahandog sa mga hayop ay yan po ay sentral na bahagi ng selebrasyon ng kapistahan with different types of offerings depending on the specific feast. Handog, kumbaga sa panahon natin, kwarta, money ang dahilan. Kaya pinagpipilitan nito mga Judaizers ang aral ni Moses, ang kapistahan ay kanilang ipatupad sa kanilang miyembro ngayon dahil sa kwarta. Kaya ang mga leader na yan, madaling yumaman yan, mga kapatid. Anong symbolic meaning niyan? The offerings represented gratitude to God for His blessings as well as a way to seek forgiveness and atonement for sins. Ito ngayon ang modern practice nila. Today, sa panahon natin po, with no temple,
to offer sacrifices. Wala na po. Pag walang templo, hindi ka na pwede mag-offer ng mga sacrifices. Jewish people ngayon focus on prayer, reflection, and special meals that symbolize the meaning of his feast. Yan ang ginagawa ngayon doon sa Israel na mga Hudyo. Ikaw ba na may Hudyo? Pilipinong-Pilipino ka. Umaasta kang Hudyo. Nakarating ka lang sa Jerusalem, umaasta kang Hudyo. Aba, may sikreto ka. O may sikreto itong mga nagpapatupad ng mga kapistahan at sabat. Kwarta ang dahilan. Kaya madaling yumaman ang ganyang uring mga tao. Pero dalawa lang ang uri ng tao. Yung naloloko at saka yung manloloko. Ang manloloko, yung mga Judaizers. Ano yung mga Judaizers? Ikaw ay kay Yahushua na, tagasunod ka na ng Kristo. Pinagpipilitan mo pa yung aral ni Moises. Bakit? Dahil nandoon yung pera. Nakita ninyo, mga kapatid? Hindi natin ito sinasabi para manira ho tayo. Hindi po. Sapagkat may pahayag ang Diyos. May pahayag ang Diyos. Kamumuhian niya yung mga handog na yan. Pag pinairal pa sa panahong hindi na dapat ipairal. Isinugo na ng Diyos ang Kristo, iba't pinairal pa yung mga Mosaiklo. Messianic law na tayo ngayon. Ito katunayan. Next slide. Sa Isaiah 1:8-9. At ang anak na babae ng Sion ay naiwang parang balag sa isang ubasan. Parang pahingahan sa halamanan ng mga pipino. Parang bayang nakukubkob. Kung hindi nag-iwan sa atin ng napakakaunting labi ang Panginoon ng mga hudbo, naging gaya sana tayo ng Sodom at naging gaya sana tayo ng Gomora. Aba, ito, nakakatawag ng pansin to. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang pasabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayang ko'y hindi gumugunita. Nagdaramdaman Diyos, ano? Nang kayo'y magsidating, napakita sa harap ko, sinong humingi nito sa inyong kamay upang inyong yapakan ang aking mga looban? Huwag na kayong magdala ng mga walang kabulang alay. Aba, may babala na. Huwag kayong magdala ng walang kabulang alay. Kamangyan ay karumal-dumal sa akin. Ang bagong buwan, ang Sabat at ang Sabat. Ang tawag ng mga kapulungan, yung assembly. Hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan, mga kabagabagan sa akin. Ako'y pata ng pagdadala ng mga yaon. Ito yung salita ng Diyos . Di ba? Hula ito . Natupad ito. Ang anak na babae ng Sion, yan ang iglesia. Hindi lang yan tumutukoy sa Jerusalem. Hindi lang tumutukoy sa talagang Sion na literal. Maging sa mga tagasunod ng Kristo sa mga huling araw, tinatawag yan na anak ng babae ng Sion. Pero yung anak na babae ng Sion, tatalikod po yan. Kaya magtitira ang Diyos ng napakakaunting labi. Kung hindi siya nagtira ng napakakaunting labi, ang ikatlong grupo ng iglesyang ito ay magiging katulad sana ng Sodom at Gomora, nalipol. Kaya anong kanyang ipinagdaramdam sa mga tao sa panahon natin, na sa panahon ng ating Panginoong Yahushua, ang ipinaiiral pa rin ang masabat, kapistahan. Sabi ng Diyos, huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Kamangyan ay karumal-dumal sa akin. Sabi ng Diyos, ang bagong buwan at ang Sabat, ang tawag ng mga kapulungan, yan ang kapistahan. Hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan. Nagdaramdam ang Diyos sa mga tao na kung nasa panahon natin ngayon ay patuloy na pinaiiral nila yang mga bagay, yang pong Sabat. It foreshadows the coming of Yahushua. The seven feasts, it foreshadows our Lord Yahushua HaMashiach. Dumating na ang Kristo, ba't mo pa sinusunod yung mga lumalarawan? The things that foreshadows the coming of the Messiah. Here comes the Messiah. Messianic law ang ating susundin. Hindi na ang Mosaic law, mga kapatid. Kaya natin pinagdidiinan yan
sapagkat marami ang naloloko dahil sa kanilang ibinabalik. May mga leader ng relihiyon na ibinabalik yung kautusan ni Moises. Kapistahan, bawat kapistahan may special na offering para yumaman ang mga leader diyan. Kaya hindi kataka-taka. Kaya gumising kayo, mga kapatid na nangingili ng Sabat. Gumising kayo, mga kaibigan na mga nangingili ng kapistahan. Kinukwartahan lang kayo, sabi ni doon sa aklat ni Pedro, kaya pineperahan lang kayo, kinukwartahan lang kayo sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga utos na hindi naangkop sa ating panahon. Lahat ng yan, Sabat, buwan, kapistahan, naging kasuklam-suklam sa Panginoon Diyos. Ngayon, sa anong punto nagiging pabigat o pinagmumula ng pagkabigo ni Yahuwah ang batas ni Moises? Ito po yan eh. Siya din ang bigay ng batas na yun, pero may katapusan yung batas na yun. Ito, tingnan ninyo. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Datapat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Sabi ni Pablo, ang liwanag, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Kaya may New Testament because ang purpose ay para ipakita na ang luma, yung Old Testament, pagdating ng bago, yung old, maging referensya na lang yun. Pero ang ating susundan, yung bagong tipan na. Datapat nagiging luma ang tumatanda, malapit ng lumipas. Kaya may bagong tipan eh. Di ba mga kapatid? Nang ipahayag ni Yahuwah na ang lumang tipan ay hindi na nauugnay at naaangkop, maraming tao pa rin ang nakakita ng halaga sa mga turot alituntunin nito. Pagsasamantala na lang yon. Bagamat itinuturing na itong lipas na, yung kautusan ni Moises, ito'y isang mahalagang pundasyon para sa kanilang pananampalataya. Maraming tao ang nananatili sa mga doktrina nila, yung lumang tipan. Naniniwalang ang karunungan at patnubay na ibinigay nito ay mahalaga sa kanilang spiritual na buhay. Kaya maraming sumusunod pa rin eh. Dahil sa kanilang paniniwalang mahalaga yung sa kanilang spiritual na buhay. Ang pag-asa na ito sa mga lumang turo o katuruan ay nagtatampok ng pakikibaka ng komunidad upang maitugma ang nakaraan sa mga bagong pagpapahayag. Naglalarawan ng malalim na epekto ng mga paniniwalang ito sa kanilang pagkakakilanlan at mga gawin ng pagsamba. Doon makikilala yung tunay na kay Yahuwah at kay Yahushua at yung mga Judaizers. Luma, pinairal. Bago na ngayon. Judaizers ka, brother. Hindi ka tunay na tagasunod ng Kristo. You're just claiming to be a Christian, but you are not a Christian. You are indeed a Judaizers. Kailan itinatag ni Yahuwah ang bagong tipan? Na ito'y pumalit sa luma. Niluma ng bago ang dati. Kaya nga may old kaya may new. Doon tayo sa new. Nandun ang Kristo eh. Nandun natupad sa bago ang mga hula sa luwang tipan pagdating sa Yahushua na ating Panginoon. Di ba? Kailan itinatag ni Yahuwah ang bagong tipan? Ito, pakinggan natin. 9:11. Next slide. Ngunit pagdating ng Kristo, nadakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malakit, lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatwid hindi sa paglalang na ito. At dahil dito siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Ang tindi niyan. Hindi pa ba nila naiintindihan yan? Siya tumutukoy sa Kristo ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan naukol sa ikatutubos na mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Pansinin natin yan, mga kapatid. Dahil dito siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Ano layunin? Bakit ang Kristong tagapamagitan ng isang bagong tipan? Upang sa pamamagitan ng isang kamatayan, namatay siya eh. Ano layunin? Sa ikatutubos ng mga pagsalangsang nang nasa ilalim ng unang tipan. Ganong katindi ang bisa ng kamatayan ng Kristo.
Sakop pati yung mga nakaraang panahon, eh, 'di ba? Ayan, oh, para ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang ng nasa ilalim ng unang tipan. Ano sabi? Ang mga tinawag, yan ay panahon na natin. Saan ba tinatawag ng Diyos sa mga tao? 'Di ba sa loob ng iglesia, na yun ay binubuo ng mga taong tagasunod ng Kristo. Ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako ng manang walang hanggan batay sa bagong tipan na. Panahon na ng Kristo. Dumating ng Kristo. Huwag mo nang pairalin yung luma. Sapagkat para mong sinasabing hindi ka mahalaga, Kristo. Para mong sinasabing ang kamatayan mo'y walang silbi. Pagkang pinairal mo, hanggang ngayon ay ang aral pa rin ni Moises. Lipas na po yun, mga kapatid. Ang pakinggan natin ay ang ating Panginoong Yahushua. Ano ang patakaran ni Yahuwah tungkol sa kanyang tipan sa mga tao? Next slide. Ito nakasulat. Sapagkat nang palitan ng pagkasaserdote, ay kinakailangan palitan naman ng kautusan. Nakita nyo? Bago ang saserdote, bago din naman ang kautusan. Sapagkat yung tungkol sa kanya ay sinasabi, ang mga bagay na ito'y naukol sa ibang angkan, na doon ang sino may hindi naglilingkod sa dambana. Sapagkat maliwanag ng ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda. Hindi ba ang Kristo galing kay Huda? Lahi ni Huda, tribe of Judah, na tungkol sa angkang yaoy walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote. At lalo pang napakalinaw o liwanag ito kung ayon sa anyo ni Melchizedek ay lumitaw ang ibang saserdote. Mga kapatid, diyan ay ating mapapansin. Si Yahushua, mga kapatid, ay lumitaw bilang isang mataas na saserdote, espesyal na saserdote. Mas mataas ang kanyang pagkasaserdote kaysa high priest noong panahon ni Moises. Sino ba yung high priest noon? Na yun lamang ang nakakapasok doon sa pinakakabanal-banalang dako, minsan sa loob ng isang taon. Yung kanyang kuya, si Aaron, mas mataas ang ating Panginoong Yahushua pagdating sa pagkasaserdote kaysa kay Aaron. Bakit? Sapagkat ang kanyang pagkasaserdote ay galing kay Melchizedek, mga kapatid. Oh, kaya, nang dumating ng Kristo, dakilang saserdote, tigil na. Yung luma, lipas na yon. Ito na yung bago. Ito ang ating sundin. Ito ating yakapin. Ang ating Panginoong Yahushua. Kaya nagbago na. Binago na. Yung luma ay luma. Hayaan na natin. Pagpahingahin na natin yung luma. Itong bago, ang Kristo. Ang ating sundin. Kaya nga po, mga kapatid, sa ating ginagawang pag-aaral na ito, lalong nagliliwanag na kaya pala pinaiiral nitong mga Judaizers, itong mga kapistahan, yung Sabat, dahil sa kwarta, bawat mga kapistahan may offerings eh. Kaya kung kayo nandyan sa samahan na yan, hindi kayo Kristiyano, pasensya na kayo. Judaizers kayo, mga kapatid. Pagpasensyahan po nyo kung ang termino ko, pero yan po ang totoo. Anong isa? Ito pa. Sa mga kautosang bahagi rin na ginagawa sa unang tipan na hindi mo na dapat gawin sa panahon natin ngayon. Ito, next slide. Levitico. Ito nakasulat. Sa Levitico 27:30, next slide, ganito po ang ating matutunghayan, mga mahal na kapatid. At lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain, o sa bunga ng punong kahoy sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. At sa mga anak ni Levi, narito aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel na pinakamana na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod sa makatwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Ito isa sa mga aral. Kanino? Sa atin? Aba hindi. Panahon ni Moises. Kaya nga Levitical laws. Ano yan? Yung pagbibigay ng 10%. Para kanino yan? Noon, para sa lahi ni Levi. Bakit? Sapagkat wala silang trabaho eh. Ano trabaho nila? Hindi sila nagbubungkal o nangangalakal. Hindi. Yung po'y ganti sa kanilang paglilingkod. Sino yung kanila? Mga anak ni Levi, yung mga Levita, mga Levites. Bakit? Sapagkat sa makatwid bagay, sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan, kasi sila'y naglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan.
Sila nangangasiwa sa kanilang paglilingkod sa Diyos, yung mga Levitiko, ay ibig sabihin mga Levites. Ibig kong sabihin, kaya yung ikapo o 10% na ibinibigay ng mga Israelita ay may bahagi po doon ang mga Levites. Binibigay na pinakasweldo nila, 10%. Noon yun. Sa panahon natin, meron bang ganyang mga tao? Meron ganyang relihiyon. 10% ang ibinibigay. Ano yan? Judaizers din yan. Hindi, kami ang kay Kristiyano. Hindi kayo Kristiyano. Ang pinatutupad nyo, 10% pa rin eh. Hindi utos yan sa atin. Utos yan ng panahon ni Moises. Ipinatutupad nyo sa panahon natin ngayon. Judaizers din kayo. Pinagpipilitan nyo yung utos ni Moises. Di ba mga kapatid? Ganun lang po kasimple ang ating ginagawang pag-aaral. No? Sa pinakahuling aklat ng Lumang Tipan, mga kapatid. Yung Malakyas. Anong sabi doon sa Malakyas? Ito, pakinggan natin. Next slide. Ito, next slide. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Binabasa din niya ng Iglesia ni Cristo. Ang binabasa din nila yan. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Sino inuutusan diyan? Sino ba itong si Malakyas? Panahon ni Moises yan, mga kapatid. Kasama yan sa laws na ibinigay ng Diyos kay Moises. 10%. Huling aklat yan ng Lumang Tipan. Pero ang sabi nga diyan, dalhin niyo sa kamalig yung 10% upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At ano nang sabi ng Diyos? Ito yung bahaging gustong yung binabasa sa Iglesia ni Cristo eh. Doon inaakit yung miyembro eh. Subukan niyo ako ngayon, sabi, sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyong isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Totoo, hindi totoo? Binabasa sa atin yan. Itinuturo namin yan eh. Pero hindi man na nating tinatanong, teka muna, ito ba'y para sa atin? Yan ang tanong. Tayo, bira lang tayo ng bira. Kung ano yung ito yung ibibigay sa aming handout na leksyon, yun ang ituturo namin. Hindi rin namin na itatanong yan. Basta turo lang kami ng turo. Sa paniniwalang tama at angkop yung turo sa panahon Kristiyano. Yan pala sa panahon ng mga propeta, panahon ng mga taga-Israel noong ancient Israel. Yung pagbibigay ng ikapo. Pero ang iglesia, kasama ng mga ibang mga reliyon ngayon, ginagamit nila yan sapagkat para i-inspire yung nakikinig. Oo nga naman isipin mo, bubuksan ng durungawan sa langit at ihuhulog sa atin yung pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Sagana yan di ba? Ika nga grabing pagpapala. Umaawas na pagpapala. Kaya sila naman bigay ng bigay. Bigay ng bigay, may pagpapala Hindi sapagkat alam nila kung bakit sila nagbibigay. Hindi, ang nasa isip nila, may pagpapala, magbigay ka lang ng magbigay. Gising. Hindi para sa atin yan. Para sa mga Israelita, mga kapatid. Ngayon, ano pa? Ang isa pang utos na bahagi ng unang tipan na pag pinagpilitan mo sa panahon natin, Judaizers ka rin. Ito, next slide. Aklat ng Hagay. Magsiahong kayo sa bundok at magdala kayo ng kahoy at magtayo kayo ng bahay at aking kalulugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Nako, kasama sa pandoktrina yan sa Iglesia ni Cristo. May pandoktrina ako Bakit tayo nagpapagawa ng mga kapilya? Ganyan sila Sapagkat utos ng Diyos yan. Saan mo mababasa, Ginoong Ministro? Alam niyo mga kapatid, mula sa aklat ni Mateo hanggang Apokalipsis, wala kayong mababasa. Nag-utos ang Diyos, nag-utos ang Kristo, nag-utos ang mga apostol magpagawa ng bahay-sambahan. Wala kayong mababasa. Sige, subukan po ninyo, mga kapatid. Mula Kapitulo 1 ng Mateo
hanggang sa pinakahuling bersikulo o kapitulo ng Apokalipsis, 22 yata ang pinakahuling aklat na kapitulo ng Revelation, Apokalipsis. Wala kayong mababasa, sabi ng Kristo, magpagawa kayo ng kapilya. Mana pa ang mababasa nyo, kayo ang templo. Pag sinabing templo, nasa isip agad ng tao, building. Tama, may templo noon. Una't ikalawang templo. Doon sila nagbe-burnt offering, doon sila nagkakaroon ng kapistahan. Para sa Israel yon. Pero sa panahon natin, walang isang talata sa Biblia nang sabi, magpagawa kayo ng kapilya. Ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo, na itinuturo ko noong ako'y nandoon pa, ito, pinababasa sa amin yan, Hagay. Ano yung Hagay? Lumang tipang aklat o bagong tipan? Lumang tipan. Sa makatwid, ang ginagamit nila, lumang tipan, para akitin ng mga kamanib na dapat nga tayo magpagawa ng kapilya. Pinagmamalaki pa nila yun eh. Walang masama ron kung ipagmalaki nyo at magaganda naman eh. Pero, ang batayan ay Hagay, utos, na iniutos sa panahon. Yan, ito may kinalaman sa Second Temple eh. Sapagat ang unang temple kasi winasak yan ng mga taga ng ano eh, ng Babylonian, di ba? Nang mapalaya sila, at makita nitong pagkakasangkapan ng Diyos sa hari ng Persia noon na itong si Ciro, ni-rebuild ang Second Temple. Inabot yun ng ating Panginoong Yahushua. Winasak naman ng mga Romano yun. At mula noon, hindi na nag-utos magpagawa ng templo. Kapag ang templo na, yung mga miyembro, doon natatahan ang Diyos. Diyos, doon ang Diyos at ang Kristo, ang siyang sa kanila ay mananahanan. Kaya, ang nagpapagawa ng mga kapilya ngayon, Judaizers din yan. Judaizers din. Pasensya na po, oh. Judaizers din po kayo. Hindi kayo tunay na Kristiyano o tagasunod ng Kristo o Yahusyano. Hindi po. Oh, eto sabi pa ni Solomon sa gawa sulat ng mga apostol, dapat iginawa siya ni Solomon o ni Salomon ng isang bahay. Oh, bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa bahay na gawa ng mga kamay. Gaya ng sinasabi ng propeta, ang langit ang aking tuluklukan at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon. O anong dako ang aking pahingahan? Hindi ba ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito? Kayong matitigas ang ulo. Ganyan ang termino ng Diyos sa mga nagpipilit na magpagawa ng mga bahay-sambahan. Sabi ng Diyos, maliwanag, ang lupa ang tungtungan ng aking paa. Anong anyo ng bayang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon, anong dako ang aking pahingaan? Hindi ba ginawa ng aking kamay lahat ng mga bagay na ito? Kayong matitigas ang ulo at dituli ang puso't mga tenga ay laging nagsisisalangsang sa Espiritu Santo. Kung anong ginawa niyang inyong mga magulang ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. Matitigas ang ulo ng mga magulang noon, ng mga Israelita. Paulit-ulit, matigas ang ulo, pabalik-balik sa kasalanan. Sa panahon natin, ang nagpipilit na magpagawa ng kapilya, ang mga lugar na kanila pong tinatawag na templo, ay ang sabi ng Diyos, matitigas ang ulo ninyo. Kayo ang wikay nagsisisalangsang sa Espiritu Santo. Ang ginagawa ninyo parang gawain din ng mga magulang ninyo. Kaya mga kapatid, sa panahon natin, ang ating pagsambang bahay-bahay, yan ay ginawa ng mga apostol at ng mga unang tagasunod ng Kristo. Kailan? Nang mas malipol na ng Romano ang templong literal, nagbahay-bahay na ang pagsamba. Itong mga ibang reliyon, pinagyayabang yung mga kapilya nila. Pinakikitang mga galantit, mga magnificent na mga chapels nila. Sabi ng Diyos, ang titigas ng ulo ninyo. Stubborn kayo. Bakit? Anong klaseng bahay ang ipagagawa nyo para sa akin? Ako may gawa ng lahat ng yan. Sa makatuwid, mga kapatid, itong ating pinag-aaralang ito ay lalong nagtuturo sa atin na ang ating ginagawang pagsambang bahay-bahay, yan ang gusto ng Panginoon Diyos. Natutuwa ang Diyos noon magkaroon ng templo una't ikalawa. Pero sa bagong tipan, galit ang Diyos sa nagpapagawa ng mga kapilya. Sabi ng Diyos, matitigas ang ulo ninyo. Hindi ako tumatahan sa mga kamay, sa mga dako o bahay na gawa ng kamay ng tao. Kaya mga kapatid, yung mga pinag-aaralan natin ito,
ay lalong nagbibigay sa atin ng kaalaman na tayo kay Yahushua, hindi tayo Judaizers. Sapagkat ang ating tinutupad ay utos ng ating Panginoong Yahushua, hindi yung nakaraang niluma na, mga kapatid. Kailan eksaktong nagsimula ang bagong tipan? Ito, basahin natin sa ilang talata pa, mga kapatid. Pasensya na kayo. Gayon din naman ang saro. Pagkatapos na makahapon, sinasabi, ang sarong ito'y bagong tipan sa aking dugo at na nabubuhos ng dahil sa inyo. Kristong nagsasalita riyan. Sapagkat kung saan mayroong tipan, doon kinakailangan ng kamatayan ng gumawa niyaon. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Isipin niyo, sa ibang paraay walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Kaya't ang unang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Totoo naman talaga yun eh. Di ba puro dugo eh. Na magkasala si Adan at Eva, ha? Ay binigyan sila ng Diyos ng pantakip sa kanilang private parts. Balat ng hayop. Ano yun? Ay dugo. Di ba? Talagang na magkasala sila, dugo agad eh. Kaya ang sabi nga kaya't ang unang mangtipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Talagang may burnt offerings, nagwiwisik yung pinaka-high priest noon nung dugo ng hayop di ba? Para sa atonement o katubusan ng kasalanan ng Israel noon. Sapagkat ng salitaan ni Moises, ang bawat utos sa buong bayan, ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at mga kambing na may tubig at balahibong mapula ng tupa at isopo. At winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan. Na sinasabi itong dugo ng tipan na iniutos ng Diyos tungkol sa inyo. Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban sa pagkabus ng dugo ay walang kapatawaran. Nakita ninyo mga kapatid, kailan nagsimula yung pong bagong tipan? Nagsimula po yan nang ang ating Panginoong Yahushua ay namatay. Yung kamatay niya, yun po ang umpisa ng bagong tipan. Kaya yung kanyang ginawang yon ang nagbigay ng daan sa atin para ating maintindihan na kung walang dugo, walang katubusan. Noong unang panahon, sapagkat sila po ay mga tagasunod ng Panginoong Yahuwah, alam nila na may darating na Mesiyas na yun ang tunay na tagatubos ng kasalanan ng lahat ng mga tao. Kaya kamuhamot wala pa ang Kristo noon, ang ginagamit nilang dugo ng hayop, winiwisik po nila yon. Di ba? Para sa kapatawaran ng kasalanan. Sapagkat kung walang dugo, walang katubusan. Nang dumating ng Kristo, natigis ang kanyang dugo sa bundok ng Kalbaryo, nag-umpisa ang bagong tipan. Yung kanyang messianic law, yung ating susundin na, huwag mo nang haluan ng Mosaic law. Ngayon, kung hinahaluan niya ng mga tagapagturo nyo, sikreto nila yon. Kwarta lang ang gusto nilang makuha. Isipin nyo, kada kapistahan, Sabat ay meron kang espesyal na handog. Ang mabilis mo yumaman ng miyembro, ang ano dyan, tagapagturo. Kaya hindi ka taka-taka, di ba? Na siya yayaman o sila yayaman, mga kapatid. Kaya ang bagong tipan ay itinatag sa pamamagitan ng kamatayan ni Yahushua. Na tinutukoy sa Lucas 22:20, Hebreo 9:16. Ito'y nangangahulugan ng isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng relihiyon kung saan ang lumang balangkas ng mga batas at ritual ay binago na ng isang bagong relasyon na pinamamahalaan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kristo. Mahalaga na makilala na natin ang Yahushua. Namuhay siya at naglingkod sa ilalim ng lumang tipan sapagkat inabot siya, nang ipanganak kasi siya, ang umiiral pa noon at nakasanayan ng mga tao yung lumang tipan. Ito katunayan, sa Galatia 4:4, mga kapatid. Next slide. Ito po nakasulat. Ayan, datapwat. Nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan.
Bakit ang sabi ng dumating ng kapanahunan? Sapagkat may hula. Saan nakasulat ng karamihan sa mga hula? Sa lumang tipan. Eh ano nangyari? Natupad na. Kailan yon? Nang ipanganak siya ng isang babae. Sino yung babae yon? Si Maria. Sino yung ipinanak ni Maria? Ang bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoong Yahushua. Pero kailan? Ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Kaya ang Kristo, hindi katakataka, pumupunta siya sa sinagoga, pumupunta sa araw ng Sabat. Bakit? Yun ang kinagisnan niya eh. Sa ilalim ng kautusan ni Moises. Pero noong mag-start yung bagong tipan, nung siya'y mamatay na, at saka, ang totoo, bago pa siya namatay, unti-unti na silang humihiwalay sa kautusan ni Moises yung mga unang lingkod niya, di ba? Humihiwalay na. Bakit? Messianic na, hindi na Mosaic. Di ba? Kaya, mga kapatid, tayo, sa panahon natin, ang turo ng Kristo, ang dapat natin pong sundin. Kaya ang ating aral, tanong, aral ba ni Kristo? Opo. Yun ang ating po na ginagawa. Yun ang ating sinusundan. Pero ang pamamarang ito na ginawa ng ating Panginoong Yahushua ay napakaganda. Idinudugtong niya yung luma sa bago eh. Sapagkat ang luma, referensya po yun ng bago eh. Pero ang bago ang ating pairalin. May mga kautusan noon sa luma na pinaiiral pa rin sa panahon natin ngayon. Pero may mga kautusan sa luma na niluma na tapos na. Sabi nga, obsolete na. Sa ilalim ng bagong tipan, ang ikapo, yung 10%, ay hindi na iniutos. Sa halip, ang isang mananampalatay maglalaan ng bahagi ng kanyang kita batay sa kung magkano ang kanyang kinikita. Ito po yan. Ito utos tungkol sa abuloy. Next slide. Hindi na 10%. Ito po. Ang datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Kaya ang pag-aabuloy nakasulat. Mag-abuloy. Pero ito ang sabi, ngunit ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggong, bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyang ko. Sabi ni Pablo yan. Kaya pagdating sa abuloy, utos mag-abuloy tayo. Pero ayon sa ating kinikita, ayon sa ating po na sinusweldo. Di ba mga kapatid? Pero ang totoo, yung abuloy, hindi napupunta yan sa pagpapagawa ng gusali. Yan ay tinutulong para sa mga banal, tungkol sa ambagan sa mga banal. Kaya pagdating pa rin sa ibang salin ng Biblia, upang itulong, upang ibigay bilang tulong sa ibang mga kapatid noong panahon ng unang iglesia. Kaya sa atin, ganun din tayo, mga kapatid. Ang abuloy natin, una, ginagamit natin sa ating programa, ginagamit natin sa ating po na pagmimisyon, sa iba't ibang gamit sa opisina, di ba? Maging sa atin po na mga ginagamit na mga cards na pinagagawa natin para mag-invite sa ibibigay sa invitation sa mga tao. Di ba? Yan ang ating ginagawa ngayon. Hindi tayo Judaizers. Ang atin ay Christian way of giving our offerings. Ayon sa kaya, hindi napipilitan. Hindi 10%. Hindi natin babasahin yung Malakias. Mapupuno ang bahay mo ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Huwag yun ang gamitin nyo. Binubola nyo mga kapatid eh. Di ba? Pambobola yun eh. Di ba? Mga kapatid, hindi naman utos yun sa atin eh. Utos yun sa panahon ng Israel, hindi para sa atin. Alam niyo kung gaano kahalaga ang pag-aabuloy ng tama. Yung tama. Ito, tingnan natin para ng paabuloy na tama. Ganito nakasulat, mga kapatid. Ayan. Na sila'y magsigawa ng mabuti, sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Yan. May kinalaman sa ating kaligtasan. Ang ating ginagawang paggawa ng mabuti, kasama na yung pag-aabuloy, pamimigay, may yung pamamahagi ng ating pananampalataya. Yan ay nagtitipon tayo para sa ating sarili, hindi para sa iba. Para maging saligan sa darating na panahon. Ano yung panahon? Yung ating paglilikaligtasan, yung rapture, para tayo makaasang makasama tayo doon. Sabi ni Pablo pa, data pa sinasabi ko,
Ang naghahasik ng bahagyana, mag-aani namang bahagyana. At ang naghahasik ng sagana, mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos ng lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Yan ang utos sa atin. Yan ang ating susundin. Yan ang utos sa panahon ng ating Panginoong Yahusya. Yan ang atin ang igagalang. Yan ang ating pahahalagahan, mga kapatid. Di ba? Kaya sa panahon natin, dapat din nating maintindihan, nagkaroon po ng transfiguration noon di ba? Nagpakita itong tatlo sila Elias, Moises, at saka ang ating Panginoong Yahusya. Pero nagkaroon ng usok at nagkaroon po ng tinig na mula sa langit Anong sabi? Ito, pakinggan po natin. Pakinggan po natin itong nakasulat sa Mateo 17, next slide. 5. While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them. And a voice from the cloud says, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased and delighted. Listen to him." Ito po ay tinig na mula sa langit. Noong ang tatlo ay nandoon, nawala yung dalawa, Moises, Elias. Si Moises nagre-represent sa kautusan. Si Elias sa mga propeta. Ang natira si Yahusya. At nagkaroon ng tinig mula sa langit nang sabi, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." I am well pleased. Delighted. Natutuwa ang Diyos. I am well pleased, sabi niya. Delighted ako sa anak kong ito. Listen to him. Makinig kayo sa kanya. Huwag na kay Moises. Nakaraan na yun. Kasaysayan na lang yun. Referensya na lang yun. Mga propeta, referensya na lang yun. Mga references natin yun. Pero sa panahong ito, Yahushua ang ating pakinggan. Sa footnote ang sabi, Matthew 17:5, the Father's words were a reminder that Yahushua is unique, not to be equated with Moses and Elijah. He alone is the Son of God. The focus is on Him. Kaya ang focus natin kay Yahushua Di ba? Iglesia ni Yahushua. Kaya may footnote, mayroon tayong nakasulat doon sa atin po sa Bible study na wag ang nagtanim ay hindi mahalaga, ang nagdilig ang mahalaga yan. Diyos dito ang mahalaga sa atin, ang Diyos na si Yahuwah at saka si Yahushua. Kami rito, kapatid tayo. Kapatid tayo rito, mga kapatid. Wala ritong ika nga ay na siya ang leader. No. Tayo magkakapatid. Tungkulin namin magpahayag, ang mga elders sa pangunahan ng pamilya, ang mga iba't ibang mga kapatid natin ay mag-compose ng awit sa pananalapit, etc., etc. Magkakapatid tayo rito. Pantay-pantay tayo rito, mga kapatid. Kaya ang ating pakikinggan, ang Kristo, panahon ng ating Panginoong Yahushua. Umaasa kami na itong leksyong ito ay ating pong naunawaan. Tumayo kayo tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Tapos namin ang pagsamba, bagaman nagkaroon ng konting problema. Ganun pa man, aming hinihiling na sana Ama, pinagindapat mo pa rin kami. Tao kami na may limitasyon at ang ginagamit naming teknolohiya hindi namin kontrolado. Kaya sana Ama, sa nangyari ay ayaw mo kaming pagpaumanhinan at kami iyong tanggapin pa sa aming pagtawag. Aman Diyos, ang pinag-aralan namin ito'y lalong nagbigay sa amin ng linaw, sa aming pag-iisip, ng aming pong paninindigan ay nasa tama. Tama, sapagkat ang aming sinusunod ay ang tinig ng iyong anak. Ikaw ang may sabi nito. Kaya Panginoon, ang aming pakiusap, sana ang mga iba naming mga kasamang bumabalik dun sa lumang kautusan, sapagkat may layunin sila para sila ay magkaroon ng maraming salapi. Marahil, maaring hindi nila namamalaya na sila pala hindi tunay na tagasunod ng anak mo. Sana'y magbago naman sila, ay iwan nila yon at sila yumakap at magbalik sa iyong kautusan. Pakinggan ang tinig ng iyong bugtong na anak upang sa ganung paraan ang aming pagsambat paglilingkod na gagawin ngayon at sa mga hinaharap na panahon ay magiging dapat pa sa iyo. Panginoon, ang mundo ay patuloy sa pagsama at patuloy ang pagdami ng mga bulaang mga mangangaral. Kaya iniingatan mo kami, kaya tuwing pagsamba, sana lahat ng kapatid
ay lalong magkaroon ng ng desire o kaya hangarin na ang kanilang pag-iisip ay tuon sa pag-aaral, sapagkat ang pangunawa namin ay mahalaga upang aming lalong maintindihan kung ano ang aming ginagawang ito at kung kaninong panig kami sumusunod. Aman Diyos, salamat ng marami. Dininig mo ang aming pakiusap, inari mo ang aming panalangin sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah at ang patuloy na pakikipisan ng Espiritu Santo, yan sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, pasensya na po kayo sa mahaba nating pagkawala dahil sa ating teknolohiya. You can give your donations www.utpipa.com, offerings churchofyahushua.org at saka donasyon. Please join us every Thursday 9 p.m. Eastern Time and 6 p.m. Pacific Time for our Bible study program called 1001 Billion Questions. Growing Up Yahushans can be viewed via YouTube at Facebook. At sa 1 Timothy po, patuloy nating ipanalangin ang lahat ng mga tao sa mundo, mga leader ng mga bansa, leader ng relihiyon, para magkaroon pa tayo ng kapayapaan po at mabuhay ng ayon sa kalooban ng Ama at magkaroon tayo pa ng kapayapaan. Sana po ay tayo ay patuloy na manindigan sa panig ng aral na ating tinanggap. Hanggang diyan po at tayo po ay natatapos na, mga manang kapatid. Puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging